Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang magandang babae na nagngangalang Jennifer Hills. Siya ay isang novelist na nagpasyang pumunta sa isang liblib na lugar na malayo sa New York City upang isulat ang kanyang susunod na pribadong libro. Pagkatapos ay nagrente si Jennifer ng isang cabin sa Louisiana mula sa isang matandang lalaki na nagngangalang Earl. Dahil medyo malayo ang lokasyon ng cabin, gumawa pa si Earl ng mapa ng kanyang cabin para sa kanya at ipinaliwanag sa kanya ang lahat para hindi mawala si Jennifer. Pagkatapos magbayad, si Jennifer ay nagmamadaling pumunta sa Louisiana sakay ng kanyang sasakyan. Habang nasa daan, lumilitaw na huminto si Jennifer sa isang gasolinahan upang mag-refuel at tiyakin ang lokasyon ng cabin na kanyang bibisitahin sa pamamagitan ng pagtatanong sa tagapangasiwa ng gasolinahan. Sa pagkakataong iyon, ang gas station attendant na nagngangalang Johnny Miller na naka-duty, ay lumilitaw na humanga sa kagandahan ni Jennifer hanggang sa puntong sinubukan niya itong ligawan sa harap ng kanyang dalawang kaibigan na sina Andy Cherinsky at Stanley Woods. Sa kasamaang palad, ang mga pagsulong ni Johnny ay nagpapatakot lamang kay Jennifer, na nagudyok sa kanya na mabilis na umalis sa gas station habang sina Andy at Stanley ay tila tinatawanan ang kanilang kaibigan na nabigong mang-akit ng isang babae. Sa kabilang banda, si Johnny, na nagalit sa pagtanggi ni Jennifer, ay balak siyang turuan ng leksyon. Maya-maya, sa wakas ay nakarating si Jennifer sa isang cabin sa gilid ng isang lawa sa tabi ng kakahuyan. Ang liblib na lokasyon na ito ay nagpapasaya sa kanya dahil mapayapa niyang naisulat ang kanyang nobela. Pagkatapos ng kanyang trabaho, naglalaan si Jennifer ng oras upang makapagpahinga sa tabi ng lawa habang umiinom ng isang baso ng alak. Nang gabing iyon, si Jennifer, na nakaupo sa balkonahe at nakikipag-usap sa kanyang kaibigan sa cellphone, ay biglang nagulat sa mga kahina-hinalang tunog na nagmumula sa gilid ng cabin, na nagudyok sa kanya na buong tapang na tumingin sa paligid ng inuupahang cabin. Hindi kalayuan sa kanyang inuupahang cabin, nakahanap si Jennifer ng isang shed na puno ng mga tool, at sa pakiramdam na walang kahina-hinala, nagpasya siyang umalis habang iniisip na ang mga kahina-hinalang tunog kanina ay maaaring nanggaling sa mga daga sa shed. Sa isa pang pagkakataon, nakita si Jennifer na naglalaban ng kanyang mga damit sa lababo, at lingid sa kanyang kaalaman, may palihim na nagre-record sa kanya mula sa labas ng bintana. Kinaumagahan, nakita si Jennifer na nagjogging sa paligid ng cabin nang mapansin niya ang isang abandonadong bahay sa kakahuyan. Nagtataka, sinuri niya ang bawat silid sa bahay at nakita ang parehong mga tol na nakita niya sa shed kahapon. Bagamat kakaiba ang pakiramdam, mukhang hindi ito masyadong pinapansin ni Jennifer at bumalik sa cabin para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nang makarating sa cabin, si Jennifer, na nagbabalak na maghugas ng kanyang mukha, ay nagulat nang makita ang malabo na tubig mula sa gripo at isang barado na banyo. Pagkatapos nito, agad niyang kinontak si Earl para ipaalam sa kanya ang lahat ng sirang pasilidad sa kanyang cabin. Lalong lumaki ang mga problema ni Jennifer nang mahulog ang kanyang telepono sa inidoro matapos niyang tapusin ang tawag kay Earl. Di nagtagal, inutusan ni Earl ang isang tubero na nagngangalang Matthew Duncan na ayusin ang pinsala sa banyo sa cabin. Nang walang gaanong oras, matagumpay na natapos ni Matthew ang kanyang gawain at nagpaalam kay Jennifer. Samantala, si Johnny at ang kanyang dalawang kaibigan ay nakikitang nagpapahinga sa tabi ng lawa malapit sa cabin na nirentahan ni Jennifer. Maya-maya, lumapit si Matthew sa kanila at nagsinungaling na hinalikan siya ni Jennifer habang inaayos niya ang mga sirang tubo sa banyo. Nang marinig ito, ipinakita ni Stanley ang isang video recording habang naglalaba si Jennifer ng damit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya pala ang palihim na nagre-record kay Jennifer sa cabin. Habang si Johnny, na nabigong makuha ang atensyon ni Jennifer, ay nagsimulang magalit, niyaya niya ang kanyang tatlong kaibigan na pumasok sa cabin. Nang gabing iyon, makikita natin si Jennifer na lumalanghap ng iligal na droga hanggang siya ay nakatulog. Bigla niyang naramdaman na may tao sa paligid ng kanyang cabin at lumabas upang tingnan ang bakuran ng cabin. Dahil walang nakikita si Jennifer, balak niyang bumalik sa loob ng cabin ngunit nagulat siya sa bangkay ng ibong nakahiga sa sahig. Nang walang hinala, inilipat ni Jennifer ang bangkay ng ibon sa isang tabi at bumalik sa cabin, kung saan nakita niya ang wallpaper ng kanyang laptop na napalitan ng larawan ni Johnny at ng iba pa, na nagsimulang maramdaman na may mali. Kasabay nito, napagtanto ni Jennifer na si Johnny at ang kanyang mga kaibigan ay pumasok sa cabin.
Sa kabila ng takot, sinubukan niyang itaboy silang lahat palabas ng cabin, ngunit hindi siya pinansin ni Johnny at ng iba pa. Sinimulan pa nga ni Johnny na salakayin siya, at nang malapit na siyang pagsamantalahan, nagawa ni Jennifer na tumakbo palabas ng cabin at pumasok sa kakahuyan. Sa kabutihang palad, nakatagpo ni Jennifer si Earl, na nangangaso kasama ang kanyang kaibigan na si Sheriff Storch. Iniulat niya ang mga kamakailang pangyayari na naranasan niya sa kanilang dalawa. Matapos marinig ang ulat, hiniling ni Storch na umuwi muna si Earl dahil babalik sila ni Jennifer sa cabin upang suriin ang sitwasyon. Habang may hawak na rifle, pumunta si Storch kasama si Jennifer sa cabin at inutusan si Johnny at ang kanyang grupo na lumabas at sumuko. Ngunit ang cabin ay lumilitaw na walang tao, na parang umalis na ang mga nanghihimasok sa lugar. Sinimulan ni Storch na siyasatin ang inuupahang cabin hanggang sa makita niya ang alak at iligal na droga na ginamit noon ni Jennifer. Nang makita ito, si Storch na hindi mahanap si Johnny at ang iba pa, ay ipinapalagay na siya ay nagsisinungaling. Nang marinig ito, sinubukan ni Jennifer na ipaliwanag ang ginawa sa kanya ng mga lalaki. Kasabay nito, pumasok si Johnny at ang kanyang mga kaibigan sa cabin, ngunit kakaiba, hindi sinubukan ni Storch na protektahan si Jennifer. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakipagsabuatan si Storch kay Johnny at sa grupo nito para turuan siya ng leksyon. Na corner, tila hindi na makakatakas si Jennifer, at ang sitwasyon ay pinagsamantalahan ni Johnny, na pinilit si Matthew na makipagbakbakan kay Jennifer. Pagkatapos nito, hinayaan ni Johnny at ng kanyang grupo si Jennifer na maglakad papunta sa kakahuyan kung saan ang 5 lalaki ay sumali sa pag-abuso sa kanya. Nire-record pa ni Stanley ang lahat ng mga pangyayari habang tumatawa, na para bang ito ay isang bagay na masaya para sa kanya at sa iba pa. Pagkatapos, si Jennifer, na ngayon ay gulong-gulo, ay naglalakad ng hubot-hubad habang sinusundan ni Johnny at ng kanyang mga kaibigan. Nang makarating si Jennifer sa isang tulay kung saan balak siyang barilin ni Storch, bigla siyang tumalon mula sa tulay at nahulog sa ilog. Pagkatapos ay inutusan ni Storch si Johnny at ang iba pa na hanapin si Jennifer upang matiyak na patay na ito at hindi magdudulot ng gulo sa kanila. Inutusan din ni Storch si Stanley na sirain ang kanilang recording tape at sunugin ang lahat ng mga gamit ni Jennifer upang maalis ang ebidensya ng kanilang krimen. Makalipas ang ilang araw, nakitang hinahanap ni Matthew sa ilog ang bangkay ni Jennifer, pinagsisihan ang kanyang mga ginawa at pinagmumultuhan ng mga kasuklam-suklam na pangyayari na nangyari sa kanya. Makalipas ang 1 buwan, ang nag-aalalang pamilya ni Jennifer, na hindi pa rin alam kung nasaan siya, ay nakipag-ugnayan kay Earl upang magtanong tungkol sa kanya. Dahil wala ring alam si Earl, agad siyang nakipag-ugnayan kay Storch at ipinaalam sa kanya na isusumbong ng pamilya ni Jennifer sa pulisya ang pagkawala ng kanilang anak. Sa kabilang banda, tila nagpanik si Stanley nang biglang nawala ang cassette camera na naglalaman ng video ni Jennifer, na ninakaw ng isang tao nang hindi inaasahan. Sinira niya ang isang walang laman na kaset sa harap ni Storch at ng iba pa dahil gusto ni Stanley na itago ang tape. Nag-aatubili, ipinaalam niya kay Johnny at sa iba pa ang tungkol sa nawawalang recording, na ikinagalit ni Johnny hanggang sa puntong gusto niyang bugbugin si Stanley. Sa kabutihang palad, pinatahimik ni Andy si Johnny at hinihimok silang maghanap ng solusyon. Nang gabing iyon, nagulat si Johnny sa isang patay na ibon na itinapon sa harap ng pintuan ng kanyang bahay, at naalala niya ang sandali na ginawa niya rin ito sa inuupahang cabin ni Jennifer. Bago bumalik si Johnny sa kanyang bahay, ang mga palumpong sa kanyang bakuran ay biglang kumaluskos na pumukaw sa kanyang kuryusidad na mag-imbestiga. Doon ay wala siyang nakitang tao, ngunit may ilang mga rubber band na nakakalat sa paligid na pag-aari ni Matthew. Samantala, si Storch na umuwi mula sa trabaho, ay nagulat nang makita ang isang video cassette na ipinadala sa kanya ni Jennifer. Lumilitaw na nagpanik si Storch sa takot na baka matuklasan ng kanyang asawa ang kakilakilabot na mga bagay na ginawa niya. Nang magtanong siya tungkol dito, gumagaan ang pakiramdam ni Storch matapos malaman na hindi pa binubuksan ng kanyang asawa ang cassette, sa pag-aakalang ito ay walang laman. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita si Storch kay Johnny at sa kanyang 2 kaibigan upang turuan si Stanley ng leksyon para sa hindi pagsunod sa kanyang mga utos na maaaring humantong sa malubhang problema kung may makakita ng ebidensya ng pang-aabuso na ginawa nila kay Jennifer. Pagkatapos, tinalakay nila ang mga kakaibang pangyayari na nangyari sa kanila, at mula sa lahat ng ebidensyang natagpuan, pinaghihinalaan ni Johnny at ng iba pa na sadyang tinatakot sila ni Matthew.
Dahil doon, inutusan ni Storch si Johnny at ang kanyang mga kaibigan na harapin si Matthew. Sa isa pang pagkakataon ay inanyayahan ni Storch si Earl na manghuli ng hayop sa kakahuyan gaya ng karaniwan nilang ginagawa. Nang nagpa siya si Earl na magpahinga muna bago ipagpatuloy ang pangangaso, bigla siyang pinatay ni Storch. Pinatay niya si Earl dahil siya lang ang saksi sa pagkawala ni Jennifer, lalo na't nalaman ni Earl na may nanggugulo kay Jennifer habang nasa cabin. Kasabay nito, nagulat si Matthew, na dumating sa cabin ni Earl sa tunog ni Jennifer, na labis na natakot sa kanya kaya hindi sinasadyang nahulog ito sa hagdan at nawalan ng malay. Nang magkamalay siya, hindi makapaniwala si Matthew na buhay pa si Jennifer at naghihiganti sa kanilang ginawa noong isang buwan. Bagamat alam ni Jennifer na walang kasalanan at pinagsisihan ni Matthew ang ginawa nito, hindi pa rin niya pinatawad ang binata at hinihila niya ang lubid para sakalin si Matthew. Pagbalik kina Andy at Stanley, nakita silang dalawa sa kakahuyan na hinahanap si Matthew. Pagdating sa gilid ng lawa ay nasulyapan ni Andy ang isang taong inaakala niyang si Matthew kaya agad niya itong sinundan. Sa kasamaang palad, nagulat si Andy sa biglang pagsulpot ni Stanley, na sadyang ginugulat siya. Sabay na narinig nilang dalawa ang boses ni Matthew na nagmumula sa bakanteng bahay sa gitna ng kakahuyan. Nang mag-iimbestiga na si Stanley, nahuli ang kanyang binti sa isang bitag ng oso na itinakda ni Jennifer. Nang marinig ang sigaw ng kanyang kaibigan, sumugod si Andy upang iligtas si Stanley, ngunit nakahanda si Jennifer na may dalang patpat para ihampid sa kanya mula sa likuran. Di nagtagal matapos magkamalay, laking gulat ni Andy nang matagpuan ang sarili na nakatali sa ibabaw ng bathtub na puno ng tubig. Samantala, si Stanley ay nagising sa sakit na may bali sa binti, walang magawa upang labanan si Jennifer, na sadyang nagtala sa kanya bilang kanyang gawa ng paghihiganti para sa kanyang ginawang pang-aabuso. Pinahirapan din ni Jennifer si Stanley sa pamamagitan ng pagtali sa kanya sa isang puno at pagkakabit ng dalawang kawit sa kanyang mga talukap ng mata bago siya iniwan sa ganoong kondisyon. Matapos pahirapan si Stanley, bumalik si Jennifer sa bahay at sinimulang ilubog ang mukha ni Andy sa tubig ng bathtub. Hindi lang iyon, si Jennifer, na hindi pa nakontento, ay nagpakita na nilagyan ng powdered lye ang tubig at sadyang nilubog ang mukha ni Andy hanggang sa pumutok ito at namatay. Kasabay nito, si Stanley, na puno ng dugo, ay naging isang piging para sa ilang mga uwak na humahantong sa kanyang mabagal na pagkamatay. Lumipat sa gasolinahan kung saan nagtatrabaho si Johnny gaya ng nakagawian, ginampanan niya ang kanyang mga tungkulin bilang isang gas station attendant hanggang sa biglang dumating si Jennifer, bigla siyang hinampreds at nawalan siya ng malay. Di nagtagal, nagising si Johnny sa isang abandonadong silid na nilagyan ang kanyang bibig ng busel na bakal at nakatali ang mga paa. Sa pagkakataong iyon, gumanti sa kanya si Jennifer sa pamamagitan ng isa-isang pagbunot ng kanyang ngipin at pagpapahirap sa kanya hanggang sa mamatay. Pagkalipas ng 2 oras habang nagpatrolya, nagulat si Storch sa isang tawag mula kay Jennifer na nagsasabing kasama niya ang kanyang anak na babae na nagngangalang Chastity. Nang malaman ito, si Storch, na nag-aalala sa kaligtasan ni Chastity, ay nagmamadaling umuwi upang tingnan ang kanyang pamilya. Pagdating sa bahay, nakatanggap si Storch ng balita mula sa kanyang asawa na si Chastity ay naglalaro sa parke kasama si Jennifer. Walang pag-aalinlangan, bumalik si Storch sa kotse at hinanap ang kanyang anak na babae sa parke. Sa kasamaang palad, hindi siya mahanap ni Storch, at pagbalik niya sa sasakyan, lingid sa kanyang kaalaman ay nasa likod na pala si Jennifer at pinalo niya ito para mawalan ng malay. Nang magkamalay, natagpuan ni Storch ang kanyang sarili sa isang bakanteng bahay sa gitna ng kakahuyan, siya ay nakatali habang nakatutok ang shotgun sa kanyang burat. Sa sandaling iyon, ipinagtapat ni Storch kay Jennifer na pinagsisihan niya ang kanyang mga ginawa, ngunit hindi niya ito pinansin at patuloy siyang pinahirapan. Dahil nasiyahan sa pagpapahirap kay Storch, ikinabot ni Jennifer ang gatilyo ng rifle sa kamay ni Matthew, na buhay pa at walang malay. Ilang sandali pa, sa wakas ay nagising si Matthew, nagulat nang makita si Storch sa kanyang harapan na puno ng dugo. Sa sandaling iyon, natarante si Storch at pinakiusapan si Matthew na huwag gumalaw, ngunit sa kasamaang palad, si Matthew, na hindi alam na ang kanyang kamay ay nakakonekta sa gatilyo ng shotgun, ay hindi sinasadyang naigalaw ang kanyang kamay, na naging sanhi ng pagbaril ng shotgun kay Storch at Matthew sa kamatayan.
Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita nito si Jennifer sa labas ng bakanteng bahay sa gitna ng kakahuyan, nakangiti pagkatapos marinig ang putok ng baril mula sa loob ng bahay, alam na patay na sina Storch at Matthew. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.